Sa gitna ng tensyon sa dagat at himpapawid dulot ng pangaharas ng China, may iba pang hamong hinaharap ang mga taga-isla ng Pag-asa. Nakatutok si Ian Cruz. Hindi pa rin sapat kahit nagagamit na ng mga mag-aaral ang kinumpuning istruktura ng Western Command at 2 gusali ng munisipalidad dito sa Pag-asa Island. Kaya sa isang classroom na may yerong dingding, 3 grade level ang sabay-sabay na nagkaklase. Habang ang grade 7 class na ito sa ilalim ng puno tinuturuan, hiling nila. Yung classroom po talaga na kung saan mas komportable po sila doon. Pamalit sa school building na winasak ng bagyong Odette noong December 2021 ang hinihintay nila. Umaasa ang mga guro at estudyante dito sa Pag-asa Island na matatapos na itong ipinagagawang school building dito sa isla. Sa ngayon ay nagtsatsaga dito sa temporary na classroom na donasyon ng Western Command at dun pa sa 2 pasilidad na ipinagawa naman ng munisipyo ang mga estudyante at mga guro. Anila, kokonti lang naman ang mga estudyante dito kaya naman sana maibigay ang nararapat para sa kanila. March sila dumating dito pero kasi nga yung mga materialis nila halos hindi nakasakay kaya parang nadidelay yung kanilang gawa ng building. 11 ang guro para sa halos 100 estudyante sa Pag-asa, kulang sa senior high. Sana mapunan daw ang kailangan ng mga mag-aaral pati hazard pay at tirahan ng mga guro sa isla. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Department of Education ukol dito. Napakalayo po namin at yung sakripisyo po na nandito kami para lang sa bayan at para may magtayo talaga na magkaroon ng community ito. Ang pagkakaroon pa naman ng paaralan ang isa sa susi ng pagdami ng residente sa lugar. Kasi yung mga bata din nila may opportunity na pwede dito makaaral. Then yung iba nagtatrabaho dito yung sa construction at saka most na dito na-assign sa LGU nagtatrabaho din. May sports program din para sa mga mag-aaral. Si Chinali na minsang kumatawan sa athletics competition ng Palawan, magsasanay naman sa swimming competition. Para makilala din po to yung isla. Hindi lang po dahil sa mga Chinese, kundi din dahil po dito sa mga tao. Na kaya makipagsabayan kahit dagat lang po yung titraining. Problema naman ng mga mangingisda rito ang tumal ng huli dahil sa mapanira umanong pangingisda ng mga banyaga. Yung bawra namin puros na patay sa sa cyanide ng mga Vietnamese. Ubos na yung isda dito. Wala. Pinag-aaralan ng mga eksperto mula sa UP Institute of Biology ang mga coral reefs o bahura na karamihay namatay kaya walang matirahan ng mga isda. Inaalam din kung natural o gawa ng tao ang lampas-taong tambak ng corals sa Pag-asa Sand K2. Overall, degraded talaga yung condition na ang tingin ko nga less than 5% or less than 10% na lang yung buhay na corals na makikita dito sa Pag-asa Island sa Pag-asa case. Problema rin ang mga basurang sulat banyaga ang label. Nasa Pag-asa Island na rin ang isang team ng Pag-asa DOST na magtatayo ng synoptic station. Bukod po sa weather information, dissemination ng information, early warning na rin po. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Tugon naman ng Education Department, mababa ang hardship index ng paaralan sa Pag-asa. Pero kahit walang hazard pay o special hardship allowance ang mga guro sa isla, patuloy na minomonitor ang sitwasyon doon. Pinag-aaralan naman kung magkakaroon ng housing program para sa mga guro roon. May school building na mga pinondohan ng DepEd at patuloy na ipinapatayo ng DPWH na 20% complete na umano.